Yun na, basta. Okay, so unbox natin. Unbox pala. Sorry tayo sa unbox. Ano natin, upgrade natin yung SSD nito. Meron ng SSD, magdadagdag pala tayo, hindi upgrade. Medyo naidugas lang ng unti kasi nahihirapan ako bukas-bukas kanina. So nilapag ko. Ang mangyayari dyan is, ayun, may ano naman, may notes naman kung paano. Pero nahihirapan kasi ako, so nilapag ko, tsaka ako bin-open. Kaya, naka-open na yan. Anyway, so yan. Open lang natin to. Basic lang naman yung mga tanggalan yan. Nahihirapan ako sa pagtanggal nito. Medyo makunat yung ano niya. Bago pa hindi pa nabubuksan-buksan, kaya siguro. Ayan. So, lalagyan natin ng additional 2 tera from original 1 tera. Ang configure na to, yung binili natin is 64 gig or 64 gig na RAM. Tapos 1 tera. Kaya nga dapat 1 tera pero oops. Uy. Nakukonect pala na fan. Hindi ko natatanggalin yung fan kasi lalagay na lang tayo. Hala, nasan na? Ito. Nasa ilalim? Sige. Oh shit, wala akong extra. Ito yung lalagay natin na SSD. Galing dyan sa laptop na, or sa laptop, sa desktop natin na in-upgrade natin to 4 tera. Okay, so kailangan lang natin ng mas maliit. At hanap tayo ng mas maliit. Wala yata ako. Oh no. Mas malaki lang ng konti yata kailangan natin, pero goods na yan. So ito yung isa. Hala, nasaan yung isa? Ay, hindi pwedeng upgrade. Alam ko dalawang M2 slot nito. So balikan ko kayo kasi alam ko dalawa pero lumalabas parang isa lang. BRB. Okay, naduling. Ito na pala, naghanap pa ako tayong iba. Ayan na. Natin tatanggalin dapat yun, men, pero tinanggal natin. Balik lang natin. Okay. Ito na pala, nakalabas na. Kailangan mo bilang bumili ng heatsink para dito sa isa. Pero all goods. DDR5 na tong ano nito. Ayan o, DDR5, 32 gig, 5600. Mas mabilis pa to sa mga normal na desktop. Okay. Hindi na to Evo Plus. Ito yung dating para mga 4 years ago ko pa tong hard drive. Galing pa to sa laptop, tapos nilipat natin sa desktop. Ngayon, ilalagay natin dito sa home lab server natin. Yan, this one. Sakto. Okay. Nice one. Yun, ganun lang kadali mag-upgrade ng SSD nito. Nahirapan lang ako sa pagtanggal. Ayan o. At dahil dyan, feeling ko dito na natin tatapusin. Quick and easy installation of SSD. Very goods. Sakto ba? Kasya ba? Parang tumatama. Hindi naman. Ayan. Okay. So, lilipat na natin. Ang gagawin na natin dito is gagawin natin Proxmox server. And again, PCIe 3 pa ba to? Hindi ko alam kung PCIe 3 pa nga. Wala naman difference yun. Or meron onte. Pero feeling ko very good sa yan. Ito, 32 gig. Very, very solid na home lab. Kung umiinit sa games, yes, na-testing naman natin na yun. Yung sa games, umiinit siya pero tolerable naman. Hindi naman ganun kainit. And again, sobrang compact nito. So, feeling ko tutukan mo na ng fan if ever maglalaro ka. Pero kasi sa akin, ang setup ko, ito. And nilalagyan natin ng Oculink dock for gaming. So, yun yung setup natin. And now, isa-setup na natin siya for Proxmox.
lalagyan pa rin natin ng virtual machines for try natin yung bypass. Tapos from Proxmox bypass papunta do sa Oculink, kunin natin yung ayusin ko lang to. Tapos pakita ko sa inyo yung magiging setup natin. Pero all goods na to. All goods. Alright. Ito yung sinabi ko, nahirapan ako maglagay kanina kasi may nakalagay naman dyan no? For close and then open, pero medyo kailangan may diin ng onte. Reference ko na rin to sa mga future na video just in case balikan ko to. Yan, kailangan lang i-diin kasi. Kaya nilapag ko, ginapakan ko ng paatas. Open natin. Yan, ganyan na yan. Lumalabas naman yung init dito, may dissipation naman ng init, pero again, pag yung sobrang heavy na games, pinaka matindi ko na testing dito is Tekken. Medyo gumapang, kaya naglagay tayo ng Oculink na dock, which is ito yun. Yan. Yeah. So, yan. Ikakabit pa rin naman natin to, pero feeling ko kailangan ko na magpalit nito ng modular. Kasi sobrang daming wires na nakalat. At least yung modular, CPU lang, and then papunta dun sa dock, which is ito. Tapos, yung Oculink. Yan. Wala na ako in-install na kung rekta na siya nag-download. Yan, nakita nyo naman sa previous video natin, diba? Yan. Ito na yung kable. Hindi ko na testing ng matagalan kasi wala, hindi ko na matitesting ng matagalan. Meron tayong mga PC. Pero siguro, pag may nag-request, or pinaka matitesting natin dito kasi gagawin na nga natin itong Proxmox server. So, from Proxmox server bypass, tapos papatagusin natin sa isa sa mga computer dito. Testing natin kung mas okay yun. At yan, dito na natin tapusin para ma-install ko na at ma-setup. Ayun, nag-setup pa ako doon. Nag-setup pa ako sa kabila. Oh, bye-bye na guys. Babu.